kung madedelay po ang goal mo, willing ba kayo na mag-take ng harder way to achieve it? How about you girls? Yes! Laban! Oo, laban! Without batting an eyelash. Oo naman! Sanay tayo doon. Oo nga, Di pero ba, bakit- struggle is real. Yeah. Yes. Di ba? It's part of life. We feel like it's a natural, parang path. Yeah. Diba? Yung Yes. para maghirap ka muna, Yeah. pay your dues. Yes. Diba? Because in time, ito naman ay will give you a reward Yes. or it will pay off. Yes. It will pay Pero off. parang iba yata ang henerasyon ngayon. Iba yata ang kanilang mga philosophy ngayon. Parang if it's difficult, I quit, I go somewhere else. Oo. Yun nga rin Diba? yung tinatanong ko kanina bago tayo mag-umpisa, bago po bumalik yung kada umaga, pinag-uusapan namin dito, bakit nga kaya yung mga kabataan ngayon, gustong-gusto nila yung instant Gratification. success. Yan, Diba? instant It's gratification. The instant gratification At saka, generation. Ako, na-amaze ako at how easy it is for them to, halimbawa, to quit a particular job and then to apply again when nung mga panahon natin, parang there's no quit. Wala. Yeah, there's Wala no quit. talagang Totoo wala yun. talagang ibang way. You just have to Face it. grit it out. Totoo, Yep. parang nung panahon natin, pag magkukwit ka pa lang, 'di ba? Parang lumalaws pa lang sa mukha. Ano, nahirapan ka, magkukwit ka. Oo, You're diba? not Quitter ka. Oo, 'di ba? Quitter ka, 'di ba? Ganun Dati, takot kami mag-quit. Totoo. Diba? Yan yung totoo. Takot tayo mag-quit kasi parang weak or hindi mo kaya Yes. or, Or dapat sa kaya takot mo. na hindi ka na ulit magkatrabaho. Correct. That was May very threat. real, diba? Totoo. Kaya na-amaze ako. Usong-uso po ngayon kasi online ang tinatawag na broken elevator theory. Ito po yung isang metaphor tungkol sa success, struggle, at kung paano tayo nagre-react kapag hindi naging madali ang journey natin. Kaya po today pag-uusapan natin kung bakit nga ba may mga taong nananatiling stuck, bakit may mga taong lumalaban naman, at paano nga ba maging resourceful kahit parang walang shortcut sa buhay. Kasama bisita nating psychologist na si Jonelle Nautan. Hi, Jonelle! Hi, good morning po kada umaga. Good morning. Thank you for invitations. Okay. Oo. Kasi, tell me if this is correct or not, Jonelle, no? Kasi parang elevator na nag-up and down. Okay. Diba? Meron tayong, alimbawa, nasa basement tayo. Gusto natin umakyat sa 4th floor. Kala ko sa penthouse. Ang ganda. Oo nga. Ano yung penthouse? I was waiting for the roof deck nga eh. Oo, kasi, di ba, hindi nga mabilis ang journey. Yes. Sometimes, unti-unti, bago tayo makaakyat Yes, per sa floor. rurok. Oo. Dadaanan mo bawat Oo. floor. So, ano muna, from basement to level 4. Okay, level 4. Pero kung doon pa lang, nasiraan na ng elevator, willing ba tayo na umakyat ng stairs para makarating ng roof deck? Oo, or... Marami-rami yun. Ano ibang option? Oo, ako. Or- Aakyat talaga ako sa Dahil stairs. may aircon naman sa 2nd floor, dito na lang ako muna. Naku po. Hindi na ako aakyat ng stairs. Bakit So, ko pa magsistay ka bahirapan muna sarili doon, ko? ganyan. Oo, kasi komportable. Oo. Tama ba, Jonelle, yung aking pagka-explain ng Yan, broken sige po, elevator? Yung broken elevator theory po ay galing po yan sa pop psychology. Wala po siyang proponent na author and wala po siyang specific na tao kung sino yung nag-invento nito. Ang konsepto po sa broken elevator theory, yung mga tao po na stuck sa elevator, gaya po na sinabi niyo. So, nagiging complacent sila, nagiging komportable sila sa elevator. So, nakakalimutan nilang umakyat sa hagdan. Kasi pag umakyat po tayo sa hagdan, syempre normal po mahirapan, ma-stress, and mapagod na pag-aakyat tayo sa hagdan. Kaya nananatili po sila sa certain elevator. Yun po yung konsepto Which ng is broken comfort elevator. zone. Yung comfort zone. Okay. So, minsan talaga, ito palang comfort zone ay nagiging hadlang sa ating progress or growth. True. Especially kapag medyo natuwa na tayo sa ating kinalalagyan. Yes. Okay lang naman ako dito. Oo. Dito muna ako. Is that right?
Yeah, opo. Ang ano po, ang evolution po usually nangyayari kapag lumabas tayo sa comfort zone natin. So yung growth nangyayari pag lumabas tayo sa comfort zone natin. So majority po ng mga tao na na-stuck sa elevator, yung metaphor po niyan, ay hindi sila lumalabas sa comfort zone. So nagiging komportable sila. Masyado nasasayahan na sila doon. So stagnant sila, hindi sila Stagnant po mag-grow. sila. Tapos hihintayin na lang nila Sila yung doon. hihintayin na lang nila, ipapatuloy na lang nila yung pag-akit nila sa roof deck. Kapag nagawa Buo na yung elevator ulit. Ay, oo. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.